Parang meron ditong energy ng someone na gustong gumawa ng daan para maitama ang isang sitwasyon. Pero alam niya na kinakailangan ito ng kooperasyon, maaring sa iyo or sa ibang tao upang ito ay mangyari. Pero may energy dito ng person na to, because I saw the Hierophant, parang gusto niya rito na gawin ito ng mag-isa. Yan. Pero hindi pwede yun. Kasi with the Three of Pentacles energy, kailangan talaga ng kooperasyon ninyo or ng someone dito. Para talagang maging successful ang kalalabasan nito. Ano ba yun? So whatever the case may be, we have here the Five of Cups. Ang daming natatapon, ang daming nasasayang dito, no? Na parang mga luha or this person here is sad about something. Okay? Kasi alam mo, itong Five of Cups energy, ito yung energy ng mga taong punong-puno ng pagsisisi. Pero parang mas nakikita nila na mas kaya nilang gawin yung umiyak na lang kesa yung tingnan yung sitwasyon na may pag-asa pa. Okay? Let's see. Para mas malinaw sana. Alamin natin yung iba pa. Okay. Oh, oh, oh. Ay, go. So, before we start talking more about this, okay? So, bahayaan nyo munang batiin ko kayo mga babes, no? Sa mga new subscribers, hi! Ako po si Yan. Welcome. Tuloy po kayo rito sa aming community. At sa mga returning subscribers, thank you so much for the warm love and support na binibigay nyo sa akin. So, wala po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. At syempre mga babes, no? Pwede nyo rin pong i-flip yung roles if you want, since this is general reading. And at the end of the day, you always have your free will na free mo rin na gamitin. Syempre naman. No? At syempre, kung hindi nyo pa knows mga babes, naman pa po tayong other channel. The link is down below sa ating description box. So, kanina, nabanggit ko, no, yung dream. Okay? So, gum, okay? Gum is a dream. So, I think there's someone here na bibisita sa inyo sa panaginip. Or dahil timeless ito, posibleng binisita na kayo nito sa panaginip. Well, hindi siya isang multo at hindi rin siya isang aparisyon. Pero I think itong bibisita sa panaginip ninyo or bumisita na sa iba sa inyo, I think hindi lang ito isang beses na nangyari or mangyayari, kundi nakikita ko dito na parang ito ay, it's like more than two,
no, na pagbisita sa inyo rito ng person na 'to. Sino ba 'yan, miss 'yan? Hindi siya isang multo, pero posible na naglaho siya rito sa buhay ninyo, 'no? Naglaho in a way na posibleng may abandonment issue, may pag-alis, may separation. Six of Cups is the energy here, strong energy here of someone that could possibly be your past lover or your ex-person. And I do see na bibisitahin ka nito higit sa 2 beses sa iyong panaginip, no? Ano yun, miss yan? May superpowers pa siya. Paano niya ako nagagawang bisitahin? Intentional ba yan? Well, hindi siya intentional at wala siya ritong kapangyarihan 'no, na bumisita sa panaginip mo kung kailan niya lang gusto, hindi gano'n. Because with the Four of Swords energy, Three of Wands, and there's the Seven of Cups energy, yan na, hindi 'to magre-resonate talaga sa lahat. Pero if you want na i-take 'tong message na 'to, yeah, you can do that 'no. Kaya nga just take how this resonates. I'm picking up that this person here keeps on thinking about you at lumalabas ka sa mga panaginip niya kasi madalas ka rin niyang iniisip, no? At siya ito na nakakatawid na siya rito sa sa iyong panaginip, like lumalabas na siya rito because this person here is thinking about you and it could be 24/7, no? Or madalas or baka 24 hours kanyang iniisip. So, nakita ko rito mga babes 'no, na may particular ditong scenario kung saan ang weird ng dream na 'to. Kasi ikaw ito na hindi mo na siya iniisip, hindi mo na rin siya naiisip, puwedeng para sa'yo tapos na kayo, matagal na kayong tapos, okey na, parang bakit may gano'n na klase ng panaginip, ang weird naman ng panaginip na 'yun. Ano ba yung panaginip na 'yun? It could be anything, pero dito kasi, specific yung nakuha natin 'no. The dream has something to do with the Three of Wands energy and there's the Seven of Swords. I think this ex of yours, dito sa word na panaginip na 'to, parang sinasabi niya sa'yo yung mga hindi magagandang katangian ng isang individual. So, I think meron ditong third person or may third party and it looks like sinasabi niya rito sa panaginip mo, okey, yung mga katangian na posibleng hindi niya gusto or nararanasan niya 'no, sa third party. 'Yan 'no, so maaaring strong third party situation ang posibleng kinakaharap nitong individual na 'to. So posibleng nasa piling siya ngayon ng third party or merong pumagitna sa inyong third party before. So nakita ko sa panaginip na 'to, it's like weird na panaginip because this is something here na, "Ay, bakit gano'n? Bakit niya sa'kin sinasabi yung hindi magagandang mga katangian ng third party or nung third person or meron siyang kinukuwento na ibang tao na hindi maganda yung mga sinasabi niya, ng mga negative yung mga sinasabi niya like, posibleng bungangera, bungangero, tamad, sinungaling, yung mga gano'n. So, bakit niya sinasabi sa'kin yun? 'Yan. So, ikaw 'to, that dream keeps on repeating. Kaya nga sabi ko sa inyo, posibleng 2 beses or higit sa isa or dalawa na posibleng meron kayong ganong klase ng same na panaginip. Kapag napanaginipan niyo 'tong person na 'to or 'tong ex ninyo, yun at yun pa rin yung nagiging takbo ng scenario or ng situation sa panaginip. This ex of yours, in the dream, he or she is telling you all of the negative things about someone, okay? And I think dun sa panaginip na yun, alam mo kung sino yung tinutukoy niya. It could be a third person or a third party. Parang sa panaginip niya kinukuwento niya sa'yo na yung mga hindi magagandang qualities ng isang individual and for some reason, this is you. Why? Okay? Pero meron kang hinala that with this Ace of Cups energy and there's this Knight of Pentacles, ikaw ito na, ano ibig sabihin ng panaginip na yun? Ibig ba sabihin nun, gusto niyang makipagbalikan sa'kin or gusto niyang bumalik sa'kin? And after all,
so many days, so many nights, or puwedeng taon na rin yung lumipas. Bakit ngayon ko lang siya ulit napanaginipan at bakit gano'n yung dream? Bakit parang nagra-rant siya sa'kin about someone or bakit parang para siyang nagsusumbong or para siya ritong hindi happy about sa situation niya, about a third person here, 'yan 'no. Well, you're right, because with the Hangman energy, this person right here is really stuck sa'yo. Heavily thinking ka niya at nakikita ko rito na ikaw halos araw-araw or madalas ka niya rito napapanaginipan sa kaiisip niya sa'yo at dahil nga gano'n yung ginagawa niya, nakakatawid na rin siya sa iyong dreams or sa mga panaginip mo. And yung sinasabi niya sa'yo sa panaginip niya, yun talaga yung nais niyang iparating sa'yo. Ibig sabihin, in reality, kahit gumising siya or magising siya, yun talaga yung gusto niya ritong sabihin sa'yo. Okay? Na yung mga qualities ng third person na hindi magaganda, mga negative na mga characteristics and behaviors ng tao na yun, di niya gusto. Talagang gusto niyang mag-rant sa'yo. Talagang gusto niyang i-open yun sa'yo in reality, 'no, or yung gising siya, yun talaga yung gusto niyang sabihin sa'yo. But with the hangman right here, this person, hindi niya yun magawa sa personal. Hindi niya yun magawa ng straightforward or diretso sa inyo, you know. Kasi alam niya rin naman na parang hindi niyo pauunlakan kahit naman magkuwento siya sa inyo dito, parang, "Ha?" Iniisip niya rito, "Bakit ka ba nagkukuwento sa'kin ng ganyan? Eh, yan naman yung landas na pinili mo." You know? Hindi dahil takot siya sa judgment mo, kundi nakikita ko dito na itong person na 'to na is posibleng siya ito na guilty about something here na parang bakit ngayon niya lang na-realize yung true colors ng person na yun or bakit niya lang ngayon naiintindihan yung mga bagay kung kailan matagal nang tapos. Yan. So, dito, kayo rin nagugulat, nagtataka. Kasi kayo 'to na hindi niyo na siya naiisip pero lumalabas pa rin siya sa mga dreams ninyo at night. Yan 'no. Because this person here, napo-frustrate siya at saka nade-depress siya dahil sa sitwasyon ng kanyang heart. His or her heart 'no, is not really okay. It's not really fine. Okay, don't get me wrong, wala siyang sakit sa puso na about health. Ang ibig ko sabihin dun, yung heart niya feels empty. Kasi kung sino man yung kasama niya ngayon or kung sino man yung naging dahilan ng inyong paghihiwalay, hindi siya happy about it ngayon. So that is why, whether connecting pa siya with the third party or not, this person here thinks about you heavily, intensely. This person here is obsessively thinking about you. Even though, okay, I'm sorry kung hindi ko napansin na hindi pala nakafocus. Yan, no, I'm sorry if it hurts your eyes, mga babes. So, going back right here. Ayun nga, parang siya ito, no, na posibleng late realization, sabihin na natin ganun, no? Or ikaw to na parang hindi mo marirealize yung isang bagay kapag hindi ka na nagagawi doon sa sitwasyon na medyo difficult or mahirap, 'di ba? And siya, I think meron siyang mga situations na posibleng pinapakita na sa kanya yung true colors ng someone dito. And I think hindi niya nagugustuhan yun. Or, pinakita na, tapos na, at hindi na siya connected dun with the third person. Pero ngayon, lagi kanyang iniisip, pero wala siyang ginagawang aksyon. Kasi the hangman energy is someone here na parang pinipiling maging komportable sa desisyong ginawa niya. Pero hindi niya magawang maging komportable talaga dahil alam niyang may kulang. Alam niyang may kulang. Kaya nga his or her heart feels so empty inside. Diba? So,
I do see that with the Six of Swords energy, Four of Pentacles, and this Seven of Wands, kahit na anong takas niya dito sa sitwasyon niya, palagi pa rin siyang bumabalik at bumabalik dito. Yang rosa sa gitna niyan ay simbolo ng muling pagbubukas ng tsansa. Okay? At yun yung nais niyang gawin. Even though he or she is trying to move on with the Six of Swords energy, he or she always finds his or her way back. Palaging papunta sa inyo with the Seven of Wands. Ibig sabihin, ito talaga yung gusto niyang gawin. Yung new beginning. But there's something holding this para hindi yan mangyari or matuloy. No? Parang apat na sulok ito eh. So, ibig sabihin, may nagpipigil or may pumipigil sa kanya dito sa new beginning na to. And posibleng yun ay guilt. Yan. Guilty siya about something. This person is not aware na nabibisita ka na niya sa panaginip niya. I mean, sa panaginip mo. Okay? Wala siyang kamalay-malay doon, no? At nakikita ko rin dito na posibleng hindi siya naniniwala or wala siyang hilig sa tarot or energy readings, no? Pero, ito na yung nangyayari sa kanya. Nakikita niya rito mga babes, no? Yung mga bagay na feeling niya walang sense, pero may sense pala. Ibig sabihin, akala niya siya lang yung nakakaranas ng ganun, no? Papanaginipan ka niya dahil palagi ka niya iniisip, no? Hindi niya alam, nakakatawid na rin pala siya, no? Sa inyong dreams or panaginip, no? Yung nais talaga niyang gustong sabihin, eh nakakarating na pala talaga ng direkta sa inyo, no? And this is you are someone na bukas yung kamalian mo. You have your inner knowledge, inner knowing about the energy readings, and you know that dreams ay may mga meanings. At kailangan mo itong alamin kung gusto mong ma-unlock yung mga bagay or kung gusto mong magkaroon ng sagot yung mga yan. And this time around, I do see that these weird dreams about your ex, telling yung mga negative things about someone or about the third person or third party, you know that there is something going on right now and you are right. This person is actually really wanting na magkaroon rito ng pagbabalikan sa inyong dalawa. Pero, ikaw ito mga babes, no, na alam mo wala siyang ginagawa ritong paraan. Yung iba sa inyo alam niyo yung ugali ng taong ito eh, 'no? So, nakita ko dito that with the Ace of Cups and Knight of Pentacles, you know, okay, na ang reason kung bakit siya nagpa-pop up sa inyong dreams ay dahil gusto niya talaga ng one more chance sa inyo. Yan. Okay? Maano kasi kayo mga babes eh, ma-spiritual kasi kayo. Kayo kasi yung klase ng energy na you believe in energies, you believe in divine forces, the unseen forces, the angels and guides right here. Kaya ang bilis kayong makapick up. Okay? Unlike with your person, posibleng wala siyang hilig sa tarot or energy readings or wala lang. Okay? He or she is just used to live his or her life daily ng paulit-ulit na routine. Ganun lang. Pero hindi talaga bukas yung kanyang inner knowing or inner knowledge, no? Hindi kagaya mo. Open ang iyong mindset, ang iyong heart, mind, naka-align pati sa soul ninyo. You believe in past lives, you believe in the power of energies, you believe in tarot, okay, and everything about the universe and astrologies. Yan, no? And, ito yung nakikita natin dito. So, you start experiencing these weird dreams, but you know that there's meaning behind it. And alam mo na yun yung gusto niyang mangyari, ang makapagbalikan sa'yo. So, hindi ka na rin magugulat if one of these days, kung sakali man, na kontakin ka niya, pero ngayon malayo sa sabaw ng pusit eh. Pero ikaw ito na alam mo na, okay? Na kinontak ka na rin pala talaga niya sa panaginip mo. Yun na yun eh. Yun yung gusto niya sabihin sa'yo eh. No? Nagra-rant siya. Eh, kinikwento niya sa'yo rito yung siguro kinukumpara niya ikaw doon, no? At lumalabas na hindi hindi man lang kayo nag-match nung tao na yun.
Kumbaga parang naging um, walang patama yung third party na yun sa ugali, behavior, personality, characteristics mo. Yes, it's true that if someone really wants to say something, like sobrang gustong-gusto nilang sabihin yun, tas hindi nila maibuka yung bibig nila, hindi nila mahakbang yung mga paa nila para pumunta mismo dun sa tao, talagang sa panaginip nangyayari yun. Okay? Alam mo yun, tumawid talaga siya dun, no? Okay? It's all about that astral thing, okay? That portal thing. Nakatawid talaga siya dun dahil sa sobrang intense ng pagkagusto niyang iparating yung mensahe, no? Tas wala siyang kaalam-alam na iparating na pala niya yung mensahe sa'yo. Diba? So yeah, these are all the messages we've got right here coming from this person here. Thank you so much for your time here, babe. And sarang hayo, love and light. And you.